tama yung nabasa yung title dito sa video na to. Hindi na po ako monetized. Well, for now, pero yung mga videos na nilalabas ko po ngayon, hindi na monetized. At ikukwento ko yung rason kung bakit. So, nagsimula ito nung June 2024, nung nag-edit pa ako ng video kay Donaldin Bartolome. Huh? Shockers? Nag-edit ka kay Donaldin? And as always, that's another story for another video kasi ang pag-uusapan natin ngayon kung bakit hindi na ako monetized. And while I was editing her video, nag-vibrate yung phone ko sa bulsa. At yung nakalagay dun sa notification, ang sabi two-factor authentication ko, ni-remove na daw. Parang sabi ko, ha? Sa email ko, tinanggal yung two-factor authentication? Okay. Nag-edit ulit ako. So, hindi ko inalala yon. 2 hours later, pagkatapos kong mag-edit ng video, gusto ko nang magpahinga, manonood sana ako ng YouTube sa phone ko, nang bigla na lang akong sinabihan ni YouTube na ilagin ko daw yung Google account ko. Like, hello, cellphone ko to, malamang nandyan yung Google account ko. Ba't ako magla-log out? At nagtataka ako, ba't ako nire-require mag-login? Total na, sabi ko nga, hindi naman ako nag-log out. At doon ako kinabahan. Ang weird kasi hindi ako maka-login. Hindi ko magamit yung YouTube ko sa sarili kong phone. At sa sarili kong fingerprint na login, hindi ko magawa. At doon ko na-realize na na-hack na pala ako. Nauhog ako. Pagpunta ko doon sa laptop ko, nakita ko din. Ano ba yan? Makan nga na ako mong salna. Kaya guys, kalagitnaan ng shot ko, bigla akong inuhog Allergies. Ayun nga, tumakbo ako papuntang laptop and nung nakita ko din, yung Gmail ko naka-logout din doon. Doon ko naisip na, patay. So, ang daming nangyayari. So, within those 4 hours, nag-aalala na ako at nag-iisip na nawala na ba talaga yung YouTube channel ko? Actually, email pala, email. Wala na akong paki doon sa YouTube Yung email na lang. Andun lahat ng contacts ko, andun lahat ng mga in-applyan ko, andun lahat ng business deals ko, and andun lahat ng mga kailangan. Andun lahat ng accounts ko, pre. And wala po akong kinlik na kahit ano na galing sa email na mga ads na nagsasabing bibigyan nila ako ng ganitong halaga. Kasi una po, hindi naman po ako mukhang pera. At pangalawa, BSIT graduate po ako. So, alam ko yung ginagawa ko. At bilang BSIT graduate, nakakaya sabihin na wala akong nagawa about it. Yikes! Like ako kung iisipin ko, okay lang kung yung YouTube yung nakuha Kasi nasa akin pa yung email ko. Pwede akong mag-email sa Google. Kaso hindi Nakuha nila yung email ko. So, paano ko mag-i-email? Yun yung email ko. Naiintindihan nyo pa ba na email yung pinag-uusapan natin dito? So, imbis na sa YouTube, tama po kayo ng hinala. Dumiretso po sila ng pang-hijack sa email ko. Sa sobrang taranta ko, nag-status na ako sa Facebook na, guys, na-hack yung YouTube channel ko. Siguro ito na ang katapusan. Tapos, pinost ko sa Facebook, samot-saring likes ang nakuha ko at wala akong tulong na nakuha sa kanila. Pero may dalawa lumapit sa akin. Ang dalawa lumapit sa akin si Kevin. Yes, tama, Kevin Hermosada. At pangalawa, yung professional hacker ko, no. Yung wannabe hacker na i-recover niya daw yung YouTube ko. As in, silang dalawa lang yung lumapit sa akin para ma-recover ko yung YouTube ko. So, that time, nagpapasalamat ako kay Kevin kasi, well, siya yung unang lumapit sa akin nung nakita niya yung status ko na yon. Pangalawa, yung mga kakilala niya na kayang mag-recover ng account ko, kinausap niya yung mga yon. Para i-reach out din ako, gumawa siya ng GC kung saan pwede kami mag-usap para mas ma-prioritize kung paano ma-recover yung Gmail account ko. So, maraming salamat sa buhay mo, Kevin. Pagpalain nga nawa ng Panginoon at ni Jesucristo. At habang ginawa na ni Kevin ng effort na magagawa niya, may isang lumapit naman dito sa comment section. Nagsabi niya, ako po, professional hacker po ako. Kaya po natin ma-recover yung Gmail account ninyo. Kinausap ko naman. Binigyan niya ako ng questionnaire kung saan i-fill up ko kung bakit ako na-hack at binigyan niya rin ako ng expert presyohan. Yan yung time na walang-wala ako. Opo, walang-wala po ako noon. 10K? Seryoso ka ba? Well, hacker naman daw siya, so viable yung 10K, pero parang Tsaka nakadepende pa daw yun sa subscribers. So, pasalamat daw ako na 10K lang yun kasi 800K subscribers lang naman daw ako. Kasi kung mataas pa daw yan, mataas pa daw yung singil. Angas! And with all honesty, nung mga time na yun, hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng perang pambayad ng 10K para ma-recover yung YouTube ko. Alam mo, sa sobrang despair ako, ang gusto kong mangyari, pag na-recover niya yung YouTube account ko, sa kanya na yung YouTube ko. Mag-start na siya mag-YouTube. I mean, oo, nakakaraos kami every now and then, pero to have that kind of money para ma-recover ko yung YouTube ko, wala talaga akong pera that time. And wag nyo akong sisimula na sabihin nyo sa akin na kung hindi ka umalis ng timpaya, malis sana may pambayad ka. Sana ikaw yung na-hack! O ito yung wife ko, ikaw na lang magkwento! Diba sana ikaw yung na-hack? Kwento mo ba na ito? Ikaw na lang, ito doon, magsalita ka! Ngayon na! Okay
Okay, kalma. So yun nga, hindi po ganun kalakihan yung kinikita ko. Pero nung binigay niya sa akin yung form, parang may something eh. Parang it's something na tinatanong ni Google support eh. Kaya ako pumunta ng Google support. Ngayon kakabasa ko ng mga 20-20 forums kung saan nahack din yung YouTube nila at hindi nila alam kung saan sila lalapit. Ang sinabi nung isang nagsagot dun sa Reddit, pumunta daw ako sa Team YouTube, sa X or Twitter or kung ano man yung itawag nyo doon. Mag-tweet daw ako sa kanila na nahack yung YouTube ko and tutulungan nila ako and tulong they did. So, ganun na nga ang ginawa ko. Nag-tweet ako nang nakatag ang Team YouTube at dali-dali silang nag-respond sa akin. After that, we had a few conversations and dun sa direct message, nakikita mo dun sa baba yung fill-up form. And alam mo kung ano yung laman ng fill-up form? Yun yung unang binigay sa akin ng lalaki. Ni professional hacker. Ngayon, wala naman akong ill intention sa kanya. Grind is grind, hustle is hustle. Pero naman pre, parang tinatake advantage yung mga walang may alam eh. So ituturo ko na lang sa inyo ng libre para di na kayo gumastos. Alam mo si kuyang professional hacker, dapat paltan niya na yung profession niya eh. Dapat professional hustler na lang eh, no? Like sobrang hustler niya, muntikan na ako mapabayad ng 10K which is kaya ko naman palang gawin ng libre lang. But I respect the grind. Pero tandaan nyo, daig nang nagre-research ang hustler boy. Ha? 10 steps ahead, bro. Hindi, kuripot lang talaga ako tsaka wala akong pera that time. Hindi po ako handa magbayad ng 10,000 para lang ma-recover yung YouTube ko. Lalo't lalo na, ayoko naman na mag-YouTube nung time na yun eh. Nung time na yun! So yun na nga, same yung binigay sa akin na fill-up form na binigay sa akin ni YouTube at nung binigay sa akin ni Kuyang Hustler. Sinagutan ko siya and I've waited for a reply kinabukasan and yun na nga, binigay sa akin ni Team YouTube yung panibagong link kung saan pwede kong i-reset yung password ko at ma-recover ulit yung email na dapat sa akin. And here are the results. At saka after ko ma-recover, pumunta ako sa security settings at sabi doon ni Google na yung email ko daw, nabebenta daw sa dark web. Okay ka lang? Like, paano mo nalamang napunta yan sa dark web, Google? Ha? Di ibig sabihin, ikaw yung nagbenta. Chas! Charot lang, conspiracy lang, ito naman. At nung nalaman ni Team YouTube na nahack ang aking Gmail, dinisable nila ang aking YouTube account. At habang ginagawa ko yung process ko na ma-recover yung Gmail account ko, pati yung YouTube ko as well, meron akong deal kay God that time. Dalawa. God, kung hindi talaga ma-recover tong Gmail ko or YouTube account ko at wala na talagang pag-asa, i-lead mo ako sa panibagong path kung saan gustong gusto ko yung ginagawa ko. Yung hindi na ako nakakaisip na masasama. At pag na-recover naman yung account ko, alam ko sa sarili ko na may plano ka pa para sa akin at sa YouTube account ko. Like tulad na sabi ko sa last video ko, willing na talaga akong i-let go yung YouTube ko. Hindi na talaga kasi ako masaya sa pagpo-post ng mga videos ko eh. Even makita lang yung channel ko, ina-anxiety na ako eh. Like pag nakita ko, boy, sumasama pa kiramdam ko. Totoo na gusto ko na lang itulog. Ganun siya kalala. Hindi siya katulad ng dati na pag nagbukas ako ng YouTube, talagang giliw na giliw ako makita yung audience ko, giliw na giliw akong gumawa ng panibagong video. Hindi. Anxiety lang yung binibigay niya sa akin. Ayoko nang nakikita yung comments. Ayoko na nga kayo mag-post ng video kasi alam ko batikos lang din yung makukuha ko eh. More than it gives me joy, it gives me more anxiety. Pag nagbukas ako ng notification ko sa YouTube, it's a complete cycle. Iikot lang yan sa tatlong comments. Alam mo ano yung laman ng comments? Asan na yung mga videos mo, kinakababalik ng Team Payaman, abuti na lang umalis ka ng Team Payaman, yun yung pangatlo. Like ano ba? Saan ako lulugar? Kasi imaginein mo nung nasa loob ako ng Team Payaman, may nasasabi, nung umalis na ako, may nasasabi pa din. They're asking where is Josh Pint, but they're not asking how is Josh Pint. Nakakasama ng loob. Nakakalungkot naman. Nakakalungkot. With all the backlash na nakukuha mo and engagement mo bumababa, and may times na nami-measure out ko din siya sa pagkatao ko, which is hindi naman talaga dapat. Buhay ko ba YouTube? Hindi. Marami pa akong pwedeng gawin sa labas bukod sa YouTube. Hindi ko alam kung bakit mas pinapakinggan ko pa yung mga tao that time kesa sa mas pakinggan ko yung sarili ko. Okay, off tangent na tayo, balik na tayo din sa YouTube ulit, no? Ranting aside and yapping aside, no? Nung nalaman ko na nahack yung YouTube channel ko, that was the time na iniisip ko, huwag ka nang balikan. Okay na yata ako. Para ako nabunutan ng tinik, pre. Para ako natanggalan ng anxiety sa dibdib or sa utak. Para kang nalagyan ng holy water sa utak, tanggal yung pagkasaltik mo. Ganun yung nangyari sa akin, eh. Kaya tamang-tama lang sa akin na ganun yung nangyari. Pagpasensyaan nyo na po ako sa mga nasabi ko. Alam ko, sabi ko po, maglilesen na po ako ng pagmumura, pero nadala lang po ng emosyon. Kasi tayo talaga eh. Paano yan? Na-recover. Sa loob-loob ko, no, patay. Mukhang may plano pa nga si Lord. So yun, nag-reply sila sa akin sa Twitter. After ko ibigay sa kanila yung fill-up form, binigyan nila ako ng link kung saan pwede kong i-reset yung password ko para maayos ko lahat from the get-go, from the ground up, or kung saan pa man, from the rock bottom, of the bikini bottom. And yay! Bumalik na yung Gmail account ko, pati yung YouTube ko! Yay! Uy kuya, di mo naman kanento sa amin kung ba't di ka monetized eh. Ay,
Oo nga pala, no? At yung rason kung bakit nga pala ako hindi monetize, remember the time na sinabi ko kanina na dinisable nila yung YouTube account ko? Yes, dinisable nila yung YouTube account ko, pati yung monetization features ko. Tinanggal din po nila. Ako para sa akin, tamang move lang din yun para kasi pag na-hack yung YouTube account ko, kikita pa sila? Ang swerte naman nila. So, I think it's a right move na ginawa ni Google na tanggalan ng monetization yung YouTube channel ko. Charan, wala din ako monetization ngayon. So ngayon balik ako sa umpisa, back to square one ako para mag-grind ko ulit yung way ko pabalik sa monetization na ilan yung kailangan ko, 1,000 subscribers, tapos 4,000 hours ulit ng total watch time dito sa channel ko. Pero wala naman na din akong pake kung hindi rin kumikita yung YouTube ko kasi hindi na yun yung habol ko. Ayoko nang mamali yung mindset ko na kaya ako nagpo-post ng videos dati para sa pera. Kaya nga pumangit yung mga videos na ginagawa ko kasi nagmamadali akong i-upload to para kumita ako ng maraming pera. So okay lang sa akin na hindi na kumikita itong channel na to for now. Ibig sabihin lang nito, pwede na ako magpatugtog ng copyrighted material. Nang hindi natatakot na mawawala yung kikitain ng video na to kasi wala naman akong kinikita in the first place. Yun lang. I'm done yapping. Your code for greatness and this is Josh Pint. Bounce! Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging.